Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has, of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs. Binigyang pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Trump. Banta ito sa investments at exports ng Pilipinas. Ang rekomendasyon ng World Bank, the optimal response for the Philippines and for other countries is actually to double down on domestic reforms, reducing investment costs at home. So this is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. payo pa ng World Bank, tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risk sa kalakalan.